Ma'am, ano po ang inyong initial po initial investigation? Meron na po ba kayong initial investigation? Ah, Your Honor, tulad po ng nabanggit ko, dinaan muna namin sa psychological evaluation po yung biktima na si Mr. Sandro Mulak at kinuha na rin with the go signal po Ito na nga, ayoko pong hawakan yan. Hindi po ako Opo. dadating dyan kasi sa ibang ano na po yan, komite. Doon lang po sa akin na sinabi, witness ni ma'am, nag-story yung dalawa. Opo. Hindi ba po sa atin parang confession na yun? Parang sa batas Ano ba? Di ba pagka ganun, umamin ka, nag-story ka eh. Di ba umamin ka na nun? Kinunan pa lang po namin ng statement Yung dalawa. si Mr. Ninyo Yung dalawa po, yung dalawa po. Opo, Hindi po sila nagbibigay ng statement? Inuuna lang po muna namin syempre po yung mga complainants base sa aming procedure po. Para Okay. naman din po namin kung paano namin tatanungin yung mga Ilang araw na mga po? sinupina na po namin sila. Opo. Pina. Ibig sabihin, po, sinabihan nyo na. po namin sila sa aming tanggapan matapos pong ma-interview, makuna ng salaysay, sila Mr. Nino Mulak, si Mr. Sandro Mulak, at yung mga iba po naming witnesses, kukunan po namin ng statement ngayon later on. Again, sorry. Sinupina na po namin at inimbitahan na po namin sa tanggapan itong dalawa, sila Mr. Jojo and Richard, para po sagutin nila yung mga naging akusasyon laban sa kanila po. Di ba, ma'am? Yes. Okay. Ganun ba ang normal process? Kasi sa amin, ewan ko, siyempre, iba po ang NBI. Nag-aral ako ng criminology at ng rules of engagement sa PNP. Pag may complainant, pupuntahan mo yung akusado. Yung inireklamo. Di ba? Hindi pa naman sila akusado dahil hindi pa naman sila napapatunayan may kasalanan pero inireklamo sila. Di ba? Dapat pupuntahan niyo yun. Ganun kasi, sorry po, hindi ko alam ang rules of engagement ng NBI pero sa PNP, Opo. pag merong reklamo, pupuntahan mo yung, di ba? Yung proseso po kasi hindi naman po ito immediately after the commission of the offense. So hindi po namin sila para arestuhin agad. So dumadaan po hindi naman arestuhin. Kasi ano yung kaso eh? Lumaki. Di ba, ma'am, ang point natin dito, yung mga ganitong issue, sana, naiiwasan natin masyadong lumalaki. Ang daming issue ng bansang Pilipinas na dapat nating iniintindi. Bumagsak ang stock market sa buong daigdig. Alam naman natin siguro yun. Nagkakagulo sa Iran, nagkakagulo doon. Ang dami nating dapat pinag-uusapan. Ito ang pinag-uusapan ng tao. Sana naiintindihan nyo ako. Sana tayo mismo sa inyong opisina, merong nagre-reklamo, aantayin nyo pa ba yun, ma'am, na pumunta? Kung hindi na naman pumunta, parang dito. Parang dito ngayon. Isipin nyo, kailangan pang ma-blood ni Senator Jingo Estrada at mag-motion ng supina para dumating dito. Ma'am, puntahan nyo na. Gusto ko lang sana ang commitment ninyo na sana, pagka okay na ang inyong initial investigation, sana naman puntahan nyo na po itong dalawang ito. Huwag na natin mag-antay pa ng susupina. Wala naman tayo sigurong antayin pa natin isupina namin ng warrant para po bago nyo puntahan. Ang bihira, lahat tayo pagka ganyan. Baka pwedeng imbitahin ng GMA kung hindi, wala pa naman tayo inaaresto dito, di ba? Maliwanag po, maliwanag. Wala po tayong inaaresto. With due respect, Your Honor, yun po kasi ang aming proseso. Kailangan malaman po namin, sa proseso kasi mo. Nga po, sana sa pagkakataong ito, sana yung proseso natin, medyo pag nakita naman natin wala kayong nilalabag na karapatan ng kahit na sino. Yun nga po. Extra mile tayo lahat. Sa panahon ngayon dito sa bansa natin, dapat we walk extra mile, mga kapatid ko sa bayan na naggugobyerno. Huwag tayong masyadong tapak ng tapak. Kung nakikita natin may shortcut naman at wala tayong nilalabag, gawin na natin, ma'am. Ang laki-laking issue nito ngayon. Sobrang laking issue. Yes, Your Honor. Yun nga po yung ginagawa namin is protektahan din yung karapatan po ng ating magiging akusado. Ma'am, meron dito magbibigay ng proteksyon sa akusado. Hindi po, kasi kailangan alam mo na, ex-convict tayo. Alam natin, gusto natin lahat talaga. May boses, gusto natin lahat protektado. May mga paraan na hindi naman tayo kailangan lumaba. Pwede ka naman tumawag, tawagan mo yung, pangalan ng dalawang yun. Bilang personal mong pakiusap o pwede ba natin itong pag-usap? Ma'am, maraming way. Yes po. Kaya nga po kami ito ay personal plea. Opo. Personal plea ko sa NBI, lalo na sa aking kaibigan, professor ko si NBI Director Santiago. Okay. Professor ko yan. So sana, ma'am, walk the extra mile.
Alam naman ginagawa natin, po mga namin. abogado kayo. Alam niyo lahat kung ano yung pwede natin gawin ng Mr. extra mile. Mr. Chair, Opo. Yes, ito Senator. yung hot pursuit doctrine. Yan. Walang Hindi, immediately na nangyari. Hindi, no? hindi po kasi medyo may katagalan na po. Hindi nga, kung halimbawa, within the, ba, 3 hours, 4 hours, pag nagsumbong sa inyo, pwede yun. Opo, pwede naman po, depende po sa circumstances. For the information of the Case-to-case public, basis po, opo. para alam lang ng publiko, ano yung patakaran nyo dyan? Ano yung proseso? Kinakailangan po para sa hot pursuit is kailangan kagaganap lang po nung krimen The span of what? How many hours? sa circumstances kasi kaya nga sa hot pursuit po sa circumstances minsan po pwede pa siyang hot pursuit kung hindi rin nagkaroon ng pagkakataon yung ating biktima na maisumbong agad siguro sa takot depende po sa circumstances it's really case to case basis po. Itong hot pursuit, pwede mo kagad arrestuhin, di ba? Yes po kung depende lahat sa circumstances kasi kinakailangan po dito ng personal knowledge. Ngayon Personal knowledge. Yeah. kung meron po kami personal knowledge dun sa krimen na naganap, maaari ho naming arestuhin agad yung ating akusado Ayun or subject. Pero kung meron namang biktima na willing siya mag-cooperate at ibigay niya yung kanya statement, maaaring isama namin tong biktima na to sa hot pursuit para siyang mag-identify at yung personal knowledge niya ang gagawin naming basihan para maaresto po yung ating... Tama. So may time yun. Ano ba? 24 hours. Yes po. Yes po. Pwede. 48 hours. Pwede pa rin po. Depende nga po sa circumstances. Kung Ay katulad nito, ilang araw na ninyo bago kayo nakapag-desisyon? para mga 10 days na. 10 days 10 na after. po, opo. Medyo matagal. Siyempre talaga yung trauma hindi mo maalis eh. Ma'am Annette, baka Mr. Chair, may gusto yata Meron kang gusto sabihin? Gusto po kayong sabihin, ma'am? Dun sa, yun nga, nandun ako nung nag-meeting sila. So if ever kung gusto niya yung malaman kung ano yung talagang, since ako yung parang naka-witness, so willing naman akong sabihin ko ano yung narinig ko. Salamat, ma'am. Tapos na po kayo. Okay. Opo, salamat. Thank you. Thank you. Ma'am, balik lang ako sa iyo ulit. Ma'am, kasi talagang, kung hindi natin to, isang bagay ito na dapat wag natin to isang tabi. Okay? Kasi, ma'am, showbiz to. Lahat ng tao interesado dito. Sana makikita niyo yung wisdom nito. Okay? Ito yung isang bagay na pwede ipagmulan ng mga magagandang batas. Hindi tayo dito nagpupunta para mag-iskandalo o Mula dito sa pangyayaring ito, pwede tayong makagawa ng mga bagong batas. Saka wag natin sana laging parang nakikita ng tao Minsan, wag sana makita ng tao na may pinipili tayo. Kapag isang taong mahirap, pagka inireklamo, kita mo kagad, may action ang batas natin. Sana po, wag sanang magkaroon ng ganun na implikasyon na ganun tayo. Kasi ma'am, ang taong bayan sensitive sa mga ganitong issue. Meron dyan, matanda na kumuha lang ng bunga ng mangga. Hindi naman NBI yun. Pero kinukwento ko lang sa iyo na yan ang nagmamarka sa ating mga tao. Na pagka mahirap na tao ang inireklamo, ang bilis. Pero pag ito, na masasabi nating ugnay ng malaking network, may trabaho, sinasabi nating mahusay, parang ang kailangan natin, due process tayo. Tama, may due process. Dapat, konstitusyon yan Di ba? Batas yan Pero ma'am, hindi akusado ito. Hindi ito suspect. Masama ba imbitahin? Imbitahin, pwede mo ba kayo imbitahin, puntahan mo ikaw na mismo magdala sa kanya ng imbitasyon mo. Ma'am, pumunta ka dito. Puntahan nyo na. Parang awa nyo naman. Pinuntahan nyo na ba? With due respect, Your Honor, na-serve na po namin yung subpoena, kaya inaimbitahan na po namin sila. Dumating na po ba? Hindi pa po, kasi mayroon nun yan schedule na... Kailan po sila naka-schedule? Sa August 9. Kailan po mandalin dito? Sino po? Yun po, pagdala sa kanila, nasa sa kanila na po yun. Hindi, diba? Inimbitahan nyo. Opo. Inimbitahan nyo, diba? Pwede nyo bang imbitahan din dito? I don't think it's within our power na imbitahan po sila sa Senado. Yun ang sinasabi ko. Yun ang sinasabi ko Opo. Yun ang sinasabi ko, ma'am Kailangan,
magtulungan tayo dito. Oo. Kasi kung dito pa lang, sinasabi mo na sa akin na hindi ko sila pwedeng kausap. Iba yung kausapin mo ng as NBI ka, as kausapin mo as tao tayo. Tayo, mga Pilipino tayo, halika dito. Harapin mo na to, tapusin natin ngayon. Kung nandito sila, di-adjourn na to. Naintindihan niyo ba ako? Adjourn na to, hindi na to issue. Iba na yung pag-usapan natin. Pagtulungan natin to, ma'am. Huwag tayong para sa akin, please, tapusin na natin to. Tapusin na natin to. Hindi ito isang bagay na harangin mo yung sasabihin ko. Pwede mo na, yes sir, tutulungan namin kayo sa abot ng aming makapangyarihan na wala kaming nilalabag na batas. Sabihin nyo, merong nagrereklamo dito ng sexual harassment. Isang bata ng sexual harassment. Wala tayong sinasabing akusado dito. May inirereklamo. Masama bang sabihin ng NBI na opo, tutulungan namin kayong makausap ninyo yung inirereklamo. Hindi yung kasama pa kayo sa paghahanap namin na makausap namin yung tao. Isipin nyo, nakarating na tayo sa subpina ng Senado. Ma'am, mahirap bang sabihin yun, attorney, na in your own little way, as a private citizen, pwede mo sa akin sabihin sa akin, na as Robin Padilla, as a private citizen, di mo pwede sabihin sa akin na makausap natin itong mga taong to? Hindi pwede. At kakausapin po natin tong mga taong to. Pero nag-iingat din po kami na lahat ng aming magiging aksyon laban dito sa mga taong Action ng NBI. maging Action mo, ma'am. Kasi- Ikaw ang tinakausap ko, attorney. hente ng NBI na ang aking mga gagawin ay base sa investigasyon na pinuprotektahan ko rin po na ang aming mga aksyon ay maaari naming magamit na sapat na ebidensya. Kaya nag-iingat po kami. Ma'am, attorney ka, di ba? Opo. Pagka sinabi mo ba sa akin, tutulungan mo ko, ikaw ay lumalabag sa batas? Tutulungan ko po kayo. Siyempre po. Tapos ma'am, maraming salamat. Ang haba ng pinosisyon. Ang haba. Sasabihin, tutulungan mo ba ako? Mahanap natin ng katotohanan dito. At yung katotohanan Masyado ko, kasing attorney kagad, ma'am. Ang dating, gano'n eh. Ma'am, kailangan tayo magtulungan. Magtulungan naman natin ng bansa umabante. Huwag naman tayo puro gano'n, ma'am, ha? Thank you, ma'am. Thank you po. Kung narinig mo na, pare, tutulungan tayo ng NBI na para ma-imbita at umarap dito yung dalawa. Ano po ang inyong masasabi? Ito po ba yung makakaluwag sa inyong kalooban? May malaking bagay po yun. Ito po ay isang bagay na nakakaapekto sa inyong anak. Yes po. Opo, pag pinag-usapan ng mental health dito, napakahalaga po ng mental health. Sana lalo na sa kabataan. Huwag natin tungkulin na napakagaan naman. Hindi ito basta ganun lang. Isang napakalaking network ito na pinaniniwalaan po ng lahat ng tao na na-involve sa isang iskandalo. Please lang, ang ating pong mga kababayan sa hirap ng buhay, nabubuhay na lang po sa telebisyon, sa teleserye, kung ano ay pinapalabas ng taong bayan, yan na lang po ang nagpapaligaya sa kanila. Kaya sana po yung mga ganito naman, parang awa nyo naman. Hindi na ito pinalalaki, tapusin na kagad, hayaan natin ang korte. Hindi ito korte kasi kapag kami mo pinatawag dito sa Senado at hindi dadating, pinalalaki nyo. Yung mga bagay na hindi na dapat lumalaki at intindihin natin yung mga problema nating totoo, ito pa ang pinag-uusapan natin. Ano po, 1 minute muna suspension. Ako naman yung magpapa-blood pressure. Ang bihira, oh. 1 minute pala, ano lang po. Sila po ay compliant, meaning meron po silang in place na CODI at meron din po silang sexual harassment policy in place. Ibig pong sabihin, labas po sila dito. Pumapayag ka ba, sir? Senator Nino Mulak, na labas na ang GMA. Never, against po kayo. We're against GMA. Oh, so, kung magkukomplain po kayo, hindi isasama ang GMA. It's against the two. Those two perpetrators. So, kung ang kasong ipinatong nyo, kasama po ba ang GMA? Hindi po. Hindi po. So, labas po ang GMA. Sa inyo po, as bilang complainant. So far, attorney, Attorney Sarina, para mabilis tayo, huwag natin patagalin to, please. Huwag natin itong gawing sensation. I understand. Sensationalize to eh.
understand from Nino that this is, it will be a case directly against the two perpetrators for now. And that's what we are doing, Your Honor. I hope you understand we cannot share anything more because we are preparing our complaint. And Yes. Pero sa complaint yung pinag-prepare, hindi naman kasama GMA, di ba? But right now, Your Honor, we are focused on the two. The two. Yeah. Okay, malinaw naman ang GMA na hindi nila regular employee ito, di ba? Yeah. Malinaw sila, hindi sila regular employee pero nagsasagawa sila ng investigasyon. Opo, tama. Tama po ba? That's what Ms. Annette said. Opo, papayag po ba kayo na para matapos. Appreciate ko po yung hinarap niya ni Miss Annette sa akin yung dalawa na nag-apologize sa akin for what happened. Yun po. Okay na po tayo. Para matapos po tayo ng maaga dito sa hearing natin na to, mapayag po kayo na ilabas na natin ang GMA. Sa hearing na to, hindi po sa kasuhan ha, sa hearing na to, hindi po hindi po ito korte. Sa pagdinig na to, pumapayag po ba kayo na ang GMA ay ilabas na natin dito sa usapan mo ito? With all due respect, Your Honor, I think Sandra's father is not in the position to answer that because I understand the name of this the objective of this committee. Yes, policy. Malinaw naman na yung policy, di ba? Malinaw na yung policy. So, Well, establish na natin na malinaw ang policy ng Channel 7. Di ba? so Meron nga silang, sabi nga ng doon, meron silang sexual harassment, meron din naman silang ginagawang hakbang. So it will be up to you, Your Honor. It will not be. Ayaw ko lang, bakit sabihin niya, pagkatapos kasi ng hearing, hindi kami tinanong. Tinanong ko kayo. Sa akin, basta sila. We submit to your discretion, Your Honor. This is your committee. Okay, salamat po. Pare, okay ka? Okay, ma'am. Hindi na po kayo kasama sa pagdinig na to. Maraming salamat po sa iyong pagpunta dito, sa pagbigay po ng iyong statement. Aantayin po ng komite yung pong iyong gagawing investigasyon. At doon po kami magbabase. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat po. Pwede na po kayong suspend po natin yung para makaano po yung GMA. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Carlos Gonzales, Senator Robin, ang Senado po ang pwedeng mag-imbita doon sa mga tao, hindi po ang NBI ang mag-iimbita sa kanila na dumalo dyan sa Senado. Pahayag naman ni Tony Jovillanos, there are more pressing matters that the Senate needs to tend to than this. This case should be handled by the lower courts. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Roxanne Alberto, I feel bad about this abuse but, does this have anything to do with national security? Massive human rights violations. That will call for a Senate hearing. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.